Hello. Today is Easter Sunday, and ang topic ko today is about overthinking, about solar panels, about crisis, about power station, about future, and about um, universe, of course. Manifestation. Well, not so much on manifestation, but more on, alam mo yun, let things unfold. O nakikita mo na kung paano. Pagdudugtong-dugtungin ko yan. So this is not a scripted monologue or whatever you call it. Parang gusto ko tong ilabas as a real person na nag-overthink dahil sa alam mo na yung crisis ngayon, 'di ba? Like magpakatotoo tayo na kahit na normal lang lahat is merong mga bagay na hindi natin pwedeng isang tabi kasi nakikita natin siya sa social media, nakikita natin siya sa balita, and hindi man tayo directly affected but somehow affected tayo. Pwede na sabihin natin na, oh, ito lang tayo, parang fancy-fancy. Nakakain naman tayo na maayos, pero, hindi ba kailangan maghanda-handa na rin tayo para sa future? Medyo pinoproblema ko na to recently dahil sa mga balita, ganyan. And nagpapanik ako because syempre, napaka-importante nung kuryente, napaka-importante nung internet on this day and age. Na lalo na ako, nagtatrabaho ko at home. So, kailangan ko ng internet, kailangan ko ng kuryente to sustain my work. Yun yung pinaka problem ko na parang, oh my God, yung crisis na nangyayari ngayon sa atin, well, kasama dun yung work ko. And syempre, pag wala kang work, walang pera. Ganon, di ba? And sabi, di ba, saka mahirap maghanap ng work, di ba? So, etong monologue ko is about doon and sa mga kung ano yung realizations ko. Okay, so paano ito nag-start? So, syempre, nabalitaan natin, oh my God, may crisis, ganyan. So, kailangan natin maghanda. Ako naman, syempre, panic. Kasi syempre, kailangan ko nga ng internet, kailangan ko ng kuryente, kailangan ko mag-prepare. Though I prepared naman ako pagdating sa internet kasi dalawa yung internet connection ko, which is napaayos ko na yan way before pa. Kasi medyo matagal na rin ako nag-work from home. Yung kuryente, yun yung hindi ko control. Kasi syempre, wala naman tayong magagawa dun eh. Ngayon, ako si panic. Kasi, anong solusyon ko dyan? 'Di ba? Kung pagdating sa crisis, magkakaroon ng shortage na hindi man natin sure kung totoo yung balita or hindi. Like, marami tayong unsure na mga bagay-bagay. So, panic ako. Meron na akong isang power station and then naghahanap ako ng solar panels. Nagkataon na merong solar panel na nagbukas sa tindahan and solar panel. Yung nag-i-install sila ng solar panels, ganon, na malapit sa amin. So, pupunta ako dun sa kanila and for some reason, hindi ko pag every time na pupunta ako, lagi silang sarado. Bakit ba ganun? Lagi itong sarado. Tapos, ilang araw ko yon na binabalik-balikan hanggang sa mahuli ko yung tamang time na bukas sila. Yung pala, saglit lang yung oras sila. Parang it's 10 a.m. to 4. Kasi walang nakalagay talaga. Walang information. They have a number. And then minessage ko pa yon na doon ko nalaman. Tapos nung pinuntahan ko na, naghahanap ako ng pwede na solar panel. Parang hindi pala ganun kadali yun. Kailangan pala may compatibility pa. Tapos, kapag ipapa-install mo, like kung papalagay ka sa bubong, yung mga nasa bubong, sobrang mahal pala nun. Yung pinakamura pala nun is nasa 100K. And
dependent pa yun sa sa power grid. So parang yung 100K mo na yon is for emergency lang talaga siya. Ganon. Eh, unsure nga natin yung future. So, paano na yan? So, parang naisip ko, hala, wala akong ganong pera na ilalabas agad ng mabilisan for that purpose. So, I'm looking for solar panels. Meron naman sila. Ang problema, nagkakaubusan ng solar panels. Kasi nga, ang dami nagpanic. Ganyan, even power station. Tapos yung power station, napakamahal. Napakamahal ng power station. Like, hindi yung mura is na, wala pa. Kailangan 15K above. I do have a power station na nabili noon pa. Ganon. And buti na lang bumili ako. Because hindi ko akalain na, oh my God, posible pala na magamit ko siya sa panahon ngayon. So, nakamura ako. Ang problema ko is kailangan ko ng solar panel na may isasaksak doon. Ang problema, yung kable niya is, alam mo yon, iba yung kable niya sa normal na nasa market ngayon eh. So, kailangan ko munang bumili nun. At hindi ko alam kung ano yun. So, ang dami kong kailangang aralin na ano kayang connector yung para dito. Tapos, yung may-ari nung solar panel, parang hindi rin siya masyadong maalam. Alam mo yun, parang meron lang silang stocks and then ibibenta lang nila. Ganon. So, dapat ito lang yung, parang limited lang yung knowledge nila. So, dapat you as a owner of a power station, kailangan alam mo kung paano siya gagana, ganon. Kailangan alam mo kung ano yung compatible dyan. So ako, natatakot ako kasi baterya yon. Alam mo yon, parang paano kung magkamali, di ba? What if may mangyaring, alam mo yun, bigla sumabog, ganon. Hindi ko alam. So, ang alam ko lang is yung saksak lang sa kuryente, yun lang. So, hindi ko tuloy siya mabilhan. So, ngayon naisip ko, bibili ba ako ng bago? Magkano yung pera na meron ako para makapag-spend ng bagong power station, di ba? Tapos, nagre-research ako online, yung palang desktop na mga workstation, hindi naman pala siya kaya ng kailangan siguro masyadong mataas yung capacity nung workstation mo. Nung power station mo. Ang problema, sobrang mahal niya. Sobrang mahal. Like, magsaspend ka ba ng ganun? What if, what if hindi naman pala, what if ma-resolve naman pala yung mga issue or magkaroon ng at least madelay lang, yung hindi naman pala grabe yung mga pangyayari. So, parang, at this point, nandun ako sa part na, teka, hindi kaya nag-overthink lang ako masyado. Like, alam ko yung overthinking ko is makakatulong naman kasi magiging handa ako in terms of emergency. Pero, what if itong overthinking ko is sobra-sobra na? Parang, teka, bakit hindi tayo bumalik dun sa part na let things unfold? Na, alam mo yun, hayaan natin, if you're religious, sabihin natin na ipagpasa Diyos natin. 'Di ba? Kahit na naghahanda tayo, okay maghanda tayo, pero yung kaya lang natin. And let things unfold. Kasi, what if itong nararanasan natin is hindi naman pala talaga siya ganun kalala. It's just that we created so much panic na syempre, pag may panic, may pera kasi maglalabas ka ng pera. 'Di ba? So, what if dun lang tayo sa in case of emergency and then for the other things na hindi naman natin kayang i-afford, alam mo yun, hayaan natin yung let the universe control kung para sa atin ba to or hindi. Ayan na naman ako sa para sa atin to or hindi. Kasi ito na naman trabaho. Siyempre, napaka-importante ng work ko and gusto kong maituloy-tuloy siya, ganon. Pero, may mga bagay na, hindi ko kaya maglabas ng masyadong maraming budget or emergency fund para lang sa mga bagay na hindi ko rin naman sigurado kung kung magagamit ko ba talaga to in the future. Ang isa kong solution na ginawa is that, nag-ask na ako dun yung sa office namin
kung pwede ko bang papalitan yung workstation ko ng laptop. Yun yung isang bagay na pwede kong i-defend. Kasi, yun nga, sila na rin naman yung nag-a-ask eh. Kasi parang may survey sila na sinabi, though hindi ko naman i-ano yung about sa company ko. Confidential yun. Pero parang nag-open na rin sila about, I mean, aware sila do sa crisis na nangyayari sa mundo. And then, sabi na ako na magpapapalit ako ng ng laptop. Kasi mas madaling i-charge yun eh, kaya siya ng power stations. So in terms of emergency, mas ready ka. Mas ano yun eh, mas applicable yun, di ba? Ngayon, wala pang sagot. Pero, yun yung ipupush ko. Na sana, I don't know, let the universe unfold. Di ba? So far ngayon, 'di ba, pag sa balita, I don't know, may nakikita naman tayo na maganda so far. I don't want to speak about it, pero I mean, do your research na lang pagdating do sa balita. Pero so far parang hindi na siya ganoon kalala. Hindi na siya ganoon kalala na parang meron pang ways kung paano. And hindi naman lahat ng tao is totally nagpapanik. So, for me, na apektado din on this, kasi lahat tayo apektado eh. Mas kawawa yung iba. Pero at least dun sa mga katulad natin na somehow may emergency funds, yung ang problema natin is ilaw or pwede nakakakain pa tayo, 'di ba? Yung mga ganun. Parang I don't want to be selfish. Parang mas gusto ko ring isipin na, teka, kalma ka muna. Yung mga bagay na hindi ko makokontrol, hayaan ko si universe ang mag-unfold nun. Para sa'yo ba yan or hindi? Parang I want to make my future better by, choosing may mga mas practical na bagay. Parang at some point, alam mo yun, summer eh, siguro magsaya man lang din ako kahit kaunti. Like for example ito, lumalabas-labas ako, kakain ako, ganyan. Parang less stress. Kasi baka mamaya nag-overthink lang ako. Baka na masyado lang ako nagpapanik. Siguro itong message ito is for other people na nagpapanik din at this point. Kita naman sa bilis ng boses ko, di ba? Sorry naman ha. Feeling ko hindi ko na ma-edit to. Feeling ko tuloy-tuloy na tong hanggang sa matapos tong pagkain ko. By the way, masyado palang maanghang tong kinakain ko. Oo. I'm not sure kung napapansin mo, pero hindi ko kasi natanong doon sa waiter kung maanghang ba to or hindi. Pero ang anghang pala niya. Buti na lang yung drink ko dyan is coconut. Buti na lang coconut milk yung laman niyan. May mangga siya and then may coconut milk. Like yun. So kahit maanghang yung nakakain ko is sobrang refreshing nung drink. Ayan, nasa BGC ako kumakain. So yun lang. Good luck. Bye-bye. Ingat.